Madilim pa kanina na nagising ako at alam ko na hindi ako makapagtrabaho dahil nung gumising ako ay umuulan. So sabi ko ay hindi pa rin ako makakapagtrabaho sa pagle-lettering. Kaya po nag-decide ako na trabaho na lang sa Pandayan at ito nga, mabuti binigyan ako ng aking pamangkin na tatrabahuhin na itak kahit 10 piraso. Kahit papaano ay meron akong kita ngayong araw na 100. Makakabili na kami ng aming kakainin ngayong tanghali. Dito sa part na ito ay ginagrinder ko po yung itak gamit ang angle grinder at lumibot ako dito sa tinatawag naming balahagan kasi mangalay sa kamay yung pagka-grinder na gamit lamang ang isang kamay. Sabi ko baka pagka ako'y mag-lettering na ay baka manginig yung aking kamay sa pagle-lettering gawa ng mangalay yung paggamit ng isang kamay lamang sa pagga-grinder. Gina-grinder muna namin yung aming babalahagan para bawas effort ng pagbabalahag. Kasi kung hindi mo grinderan lalo't hindi tawag dito sa amin hindi pinaulian, matigas po yan. Hindi po magandang balahagan. So ang ginagawa namin kahit hindi na pinaulian basta't grinder, tatalab po yung aming mga balahag. Ito pong pagbabalahag ay ginagawa bago subuhan yung itak. Kailangan po kasing matalim muna yung itak bago subuhan kasi pagka may subo na ay mahihirapan na po tayong magbalahag. So pagkatapos ng subo ay mayroon pang tinatawag na tais. Doon na po yung parang follow up ng pagbabalahag para maging mas matalas talaga yung ating mga itak. Meron kaming ginagawang mga salangan. Ang tawag namin ay balahagan. Ito po yun. Isang siguro mga 2x3 na kahoy. 2x3. Tapos lalagyan namin ng clip ng molye. Tapos doon namin po isinasalang, iniipit yung itak para hindi po siya magalaw at mabalagan po ng maayos. Matagal na po itong hanap buhay dito sa amin. Ang kwento ng tatay ko ay siguro ay hindi pa siya sinisilang ay ito na po yung hanap buhay dito sa aming barangay. Ito pong hanap buhay na ito ay nagmula po sa probinsya ng Albay. Base sa kwento ng aking tatay ay may mga Albayanong napadpad dito noon yung tumuga yung Mayon Volcano. So dahil sa pag-iwas nila, pagtakas nila na sila ay mapiktuhan ng pagtugan ng Mayon, gamit ang mga bangka, sila po ay napadpad dito sa aming lugar at sila po ang nagpasimula ng ganitong klaseng hanap buhay dito sa aming barangay. Bali, 2 pamilya po ang binanggit ng aking tatay noon nung kwento niya sa amin ang paggawa ng itak nito kung saan nagsimula. At siya rin po ang gumawa ng history nito na ipinasa sa bayan doon sa Baco noon. At hindi lang po yung history ng aming hanap buhay dito, pati yung history ng barangay, ang tatay ko po ang gumawa. Kasi po yung tatay ko ay isa pong local historian. Ang sabi nga ng iba ay small but terrible kasi maliit lang po yung aking tatay. So kung kayo po ay nakaabot dito sa part na ito ng aking vlog, ay paki-comment po kung taga saan kayo para at least alam ko po kung saan na po maabot yung aking vlog. At maraming salamat po sa inyong pagtutok hanggang sa part na ito ng aking video. At kung kayo po ay baguhan ay paki-follow po ng aking account, ng aking profile account para po matulungan nyo naman po ako sa aking munting pangarap na makaahon sa kahirapan.
At sa isang simpleng pag-like po at pag-share ay masayang-masaya na po ako niyan at talagang makakatulong po kasi ito sa aking paglago nitong aking profile account. Wala naman po kasing mawawala sa atin kung tayo ay mag-share ng mga video na ating nagugustuhan. So, sana po ay nagustuhan ninyo ang itong ating vlog ngayon at hanggang dito na lamang po itong aking content ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood.